بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا، اللهم انفعنا بما علمتنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إنك أنت علام الغيوب. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang umaga sa lahat. Tayo ngayon, inshallah, ikutin nyo natin ang sira na series natin every Saturday at saka Sunday morning after Salat al-Fajr. Bago tayo magsimula sa lesson natin sa araw na ito, at yung lesson natin inshallah ay very easy at very soft na lesson inshallah sa araw na ito. Bago yun, magkaroon tayo ng inshallah review ng mga nauna natin nakuha inshallah. At ng pag-review na yun ay pagtatanong po ng mga katanungan inshallah na para makita ko kung natandaan natin ba ang mga lessons na kuha natin last ilan Saturdays at Sundays na una na. At inshallah magkaroon ng premyo sa mga katanungan na yan inshallah kung sino yung maka-answer na correct na answer inshallah. Babalik tayo inshallah sa lessons ng mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung household ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang tanong, sino sa mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mas mahal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat? Brother? Aisha radhiyallahu anha. Mayroon pa sa likod? Khadija radhiyallahu anha. Okay, so ang malakas na opinion na sinabi natin, ang mas mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi ng mga scholar na malakas na opinion, yung sinabi ni Ni'matullah. Si Ni'matullah ba yun? Which is si Khadija radhiyallahu anha. Siya yung the most beloved to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung hadith ni Aisha radhiyallahu anha na narrate niya, which is narrated by which is sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, si Aisha radhiyallahu anha katharihi min at-ta'am, means siya ay parang yung the favorite food ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga lahat ng mga pagkain na meron. Yun ay sinabi niya after na ni Khadija ay wala na sa buhay, at sa time ni Khadija walang mga ibang babae. So parang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, si Aisha, siya ay mas mainam na pagkain sa lahat ng meron akong pagkain na ngayon. So yun yung meaning ng hadith na yun. So ang mas malakas na opinion ay si Khadija radhiyallahu anha. Okay, next question inshallah. Sino sa mga anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lalaki ay hindi galing sa mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anak mo? Ha? Anak si Ibrahim. Ibrahim. Anak ni Maria. Inshallah. Okay, so last question. Sino yung nakatanda? Ano yung kaiba ng Nabi at saka Rasul? Ano yung kaiba ng Nabi at saka Rasul? At my continuation of question, when did the Prophet became a Nabi and when did the Prophet became a Rasul? Ang nauna nakita ko dito, inshallah, brother. Lahat ng Nabi ay Rasul, pero hindi lahat ng Rasul ay Nabi. Okay, maganda, mashallah. Ano pa yung
aya na naging propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at naging nabi at saka naging rasul. Hindi mo alam. Barakallahu fi sa pag-answer na. Si Salah sa likod siya. Naging rasul si Yung naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Sira. Yung lumabas sa Biblia at umating yung ayaw ng Ikra. At naging nabi siya noong naging siya noong inutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na magbigay ng babala sa mga tao. oh, mashallah. So, Kaya na hayaan ng Muzammil. Ayyuhal Mudaththir. Yeah. So, barakallahu fikum. Ang dalawa naka-answer na tama. So, wala akong 50-50. Wala yan, hindi natin siya. Sino yung nakasagot? Dalawa kayo eh. Hindi ako Oh, half-half kayo. Okay na raw. Okay na, inshallah. Mashallah, Allah barik fikum. Inshallah sa umaga pa nagkaroon na ng sadaka ang kapatid natin. At yung mga kapatid na nagbibigay ng mga donation nila para magkaroon tayo ng mga programa na ito, especially yung pagbibigay ng gift, yan ay sadaka nila. Nauna sila, gusto nilang sa umaga pa ang sadaka nila na maibigay na sa lahat. At maibigay ito sa mga nag-aaral or natandaan nila yung mga answers sa serum, which is kaalaman din yan. Yung mga sponsors natin, puro mga sisters. At yung mga sponsors natin daw, puro mga sisters. Sa price. Ha? Sa price. Sa price? Oh, yung sponsor sa price. Yung sponsors sa price natin, which is yung mga binibigay ko ngayon sa inyo. So, hopefully, every Saturday, Sunday, magkaroon tayo ng question and answer. At gusto ko sana na meron magpaalala sa akin. Sometimes, malimutan ko yung magtanong ng mga questions na yun. Okay, so yun yung mga questions natin sa araw na ito. 3 question every Saturday. Tapos another 3 questions sa Sunday, inshallah. Sa araw na ito, ang verse natin na kukunin natin, which is yung types of revelation or yung mga uri ng revelasyon or wahi. Bakit ba pinag-usapan natin yung uri or types of revelation? Dito kasi isa sa mga topic, nagkaroon ng kaiba yung mga ibang sekta sa Islam. Sa pagsasabi na ito ay revelasyon o hindi revelasyon, at pagsasabi na ang Quran ba ito ay nilikha o ito ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito din makikita natin yung mga uri na mga wahi dumating sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, around 7 to 8 types of pamaraan ng wahi dumating sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At paano kabigat ang mga wahi na ito? At anong pa ang nangyayari na sa yung time na na-receive ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang wahi? Paano bang itsura ng propeta? Ano bang na-feel ng propeta? Anong nakita ng mga sahaba at narinig ng mga sahaba yung dumating yung mismong wahi? So yun yung pag-uusapan natin sa araw na ito, inshallah. Sana makita ng lahat. Okay, lang. Sa mata ko lang diklaro. Okay. So, una sa lahat, dapat natin alamin ano ang Quran, ano ang Hadith, ano ang Hadith Qudsi. Ano yung kaiba nito? Okay, so, ang Quran, ito ay sinasabi natin na the word of Allah, salita ng Allah. The word of Allah revealed, munazzal, a miracle in its composition and a worship in its recitation.
maraming mahabang definition binigay ng mga ulama sa Quran. So, sasabihin natin sa English para maintindihan, para maging madali. Ito is the word of Allah revealed. Tandaan natin yung magsimula tayo kung mag-explain ano ang Quran, magbigay ng kahulugan ano ang Quran. Nagsisimula ang mga tao na may mga tamang akida, may tamang paniniwala sa Quran. Ang unang sasabihin nila ito ay Kalamullah, or the word of Allah revealed, munazzal, a miracle in its composition, a worship in its recitation. Okay, so worship ito kung binabasa natin. At alam natin yung mga hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na yung isang letra ay 10 reward na yun. So kung alif, lam, mim, yun ay 30 reward. So meron reward dito na sinasabi natin na worship siya, yun yung makukuha natin. Miracle in its composition, meaning ito ay may shifa, may cure sa lahat ng mga sakit. At meron din mga ibang miracle na nakikita natin sa Quran, nagbibigay ng baraka, nagtatanggal ng mga syaitan, nagtatanggal ng sihir, na nag-heal ng mga problema, at pwede niya din bitakin yung whole mountain according to what Allah subhanahu wa ta'ala said, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. Na kung ibaba namin ang Quran ito sa mga mountains, nakikita natin ang mga mountains naging khashi'a, naging takot sila at naging focus sila. At sabi nila nagbibitak ang mga mountains because of the words of Allah subhanahu wa ta'ala. So bakit ba ito na-mention natin? Kasi the most greatest fitna sa time ni Ahmad ibn Hanbal is the fitna of the creation of the Quran. Sa time ni Ahmad ibn Hanbal, ang mga Ash'ira, Sufiya, sila yung mga ibang sekta ng Islam, nagkaroon sila ng posisyon sa government that time. At sila yung nakahawak ng mga sultan at saka mga amir sa time na yan. So pinors nila, naging force sa mga lahat ng mga tao, paniwalaan ang Quran ay created, makhluk, hindi munazzal, hindi kalamullah. Sinabi nila ito ay makhluk, nakasulat, na sinulat ng tao. Totoo ang tao yung nagsulat, pero ito ay galing sa Allah at ito ay kalamullah. Nagkaroon ng malaking debate dito hanggang ang karamihan ng mga ulama sa time na yon, dalawang nangyayari sa kanila. Meron nag-accept ng opinion na maging ito ay makhluk or created, at mga ibang scholar ay naging silent lang at hindi nagbigay ng opinion nila. Pero si Ahmad ibn Hanbal, siya yung nagsalita at siya yung may vocal sa time na yon. At alam natin yung story na yon na siya ay tinorture ng mga sultan sa time na yon, hanggang hindi niya na makataas ang kamay niya, especially sa takbiratul ihram. At doon na nagkaroon ng katanungan, pwede ba na magsala tayo, magtakbiratul ihram without raf'ul yadayn, without taasin yung kamay natin? At ang scholars nagsabi, kung may darura, hindi na, no need to raise the hands for takbiratul ihram. At ginawa din ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa time na nagkaroon siya ng sakit. So ginawa din ni Ahmad ibn Hanbal sa time niya yun. Alhamdulillah na nanatili si Ahmad ibn Hanbal na sa tamang posisyon hanggang ngayon. Alhamdulillah ngayon sinasabi natin the Quran is the word of Allah, munazzal, that is sent down to us. It is a miracle at ito ay worship in its recitation. So ito ay isang rason bakit na binigay natin ito sa una. Tapos yung hadith naman, dalawang uri, hadith nabawi at hadith qudsi. Ang hadith nabawi, dalawang uri din ito. Ito yung mutawatir at saka ahad. Ang mutawatir sa hadith nabawi, bago tayo papasok sa hadith qudsi,
Ito yung mga kasabihan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga gawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at mga approval ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa time niya, nakita ng mga karamihan ng sahaba. Meaning, hindi lang isa ang nagsabi na ang Propeta, ito yung ginawa niya. Na group of sahaba nagsabi na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ganitong bagay. So kung maraming nagkaisang mga sahaba at nirate nila na sinabi nila the same wording, the same time, at saka the same mga sahaba na nandoon sa area na yan nag-narrate, yun ay tinatawag na hadith mutawatir. Tapos may hadith ahad. Ito ay may dalawang opinion sa pagkukuha ng hadithul ahad, na may nagsabi na yung hadithul ahad mas mainam hindi na kunin ito, pero ang mas malakas na opinion ay pwedeng kunin ang hadith ng ahad. Ang hadith ng ahad, ito ay isang sahaba o dalawang sahaba nag-narrate ng isang hadith. Nag-narrate ng isang hadith. At ang mas known na hadith, alam ng karamihan, yung hadith innamal a'malu binniyat. Yung lahat ng mga gawain at nagsimula sa niya. So yun, ang hadith na yun ay hadith ahad. So yun yung mga hadith. Yung hadith qudsi naman, ito ay hadith sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin, lahat ng lumabas sa bibig ng propeta natin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wahi, ay revelasyon. Kahit ano man ang sinabi niya, kahit nagkamali siya, kinokorek siya ng Allah agad. So kung ito ay hadith or ayah, Quran na nilabas sa bibig ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay wahi. So ang hadith qudsi naman, ito ay sinabi ng propeta, lumabas sa bibig ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sinabi niya, ito ay sinabi ng Allah. Okay, yung hadith nabawi, siya yung nagsabi, sinabihan siya or nagkaroon ng wahi na bumaba sa kanya at sinabi niya ganito ang gawin natin. Especially sa salah, sa zakah, siya yung nagpakita, nagsasabi ng mga bagay na yan. Pero sa hadith qudsi, makikita niyo, qala an-nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun yung hadith al-qudsi. At yung hadith al-qudsi, malapit siya sa level ng Quran. Malapit siya sa level ng Quran. Meaning, it's yung yung grade niya ay grade ng Quran. Yung authentication niya ay authentication ng Quran din. Kasi ang Quran, hindi ito bumaba bilang ahad. Ito ay bumaba bilang mutawatir. Maraming nag-narrate ng Quran, maraming nag-sabi ng Quran. Or, kasi yung hadith, or yung Quran mismo, may sanad at may matan. Or may sanad, sinabi natin na which is mga chain of narrators. Tapos yung matan mismo, yung binabasa natin ngayon, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yun ay matan mismo. Okay, so yung matan na hindi nag-change from time ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa time natin. So yun yung mga bagay na dapat natin malaman at ma-distinguish na sa mga bagay. Sa hadith, marami tayong mga levels of hadith, hindi natin papasakin yun. Ito yung mga tatlong bagay na dapat tandaan natin. Kasi sa hadith, may hadith da'if, may hadith magdum, may iba't ibang mga bagay na hindi natin na mapasokan sa time na ito dahil sa konti tayo sa oras siya. Okay, so yung una, warning against sunnah deniers. Bakit na-mention natin yung hadith? Isa sa mga challenges hanggang ngayon sa time natin, may mga Muslim na tinatawag sa kanila ay Quraniyun or the Quranis. Okay? Mga Quran lang, sabihin nila ano yung nakasulat sa Quran at sinabi sa Quran, yun lang ang kukunin namin at pinaniwalaan namin. At sabi nila na ang hadith lahat ay hindi namin ma-accept.
At marami pa rin sa kanila hanggang ngayon dinidebate ng mga ulama, ng mga scholars kahit dito sa Pilipinas. Alhamdulillah, maliit naman sila lahat, hindi naman marami. Pero lumalabas ito ang mga tao na ito every generation. Especially sa mga kabataan. Kasi sabi nila, ang Quran daw ang parang nagdala ng change sa kanila. At hindi nila nakita doon yung mga sala. So hindi natin nakikita sila usually nagsasala ng tamang pagsasala. Kasi kung tinatanong natin sila, ang sala, yung pagtakbir, at saka ruku, at saka sujud, nakasulat ba yan sa Quran? So sabihin nila, sabihin nila, wala yun eh. So paano ba kayo magsala? At kung magsasala naman sila, sasama sila magsala, tatanong na yung paano kayo magsala kung Quran lang ang kinukuha ninyo. Sa kanila kasi hindi wahi o hindi revelation ang sinabi ng propeta at ginawa ng propeta. So that's one thing na dapat tayo, we have to be aware of mga Quran yun. At lastly, the Quran ay yung sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito yung nag-i-explain ng Quran mismo. Okay, so magsisimula tayo sa mga unang type ng wahi. Tandaan natin lahat ng dumating sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Allah subhanahu wa ta'ala sa taas, galing at dinadaan ito kay Jibril alaihi salam. Ito ay wahi, kahit ano man itong bagay. At isa sa mga naunang wahi sa the first 6 months na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naging rasul. So after nang dumating ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir, yung surah na yun, after that 6 months, naghihintay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ano man wahi dumating sa kanya. Pero sabi ng mga asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, for 6 months, only 2 dreams ang nakikita ng propeta. Ang ru'ya. Tandaan natin ay ang dreams, ito ay 3 types. Ang unang type, yun yung mga dreams nakikita natin dahil sa anong gusto natin. O tinatawag nila na hindi siya imagination. Ito ay, for example, natulog tayo, panginip siya sa dream, pero nakita natin ang sarili natin, for example, nagbabasa ng Quran. Pero ang rason bakit nakita mo ang sarili mo nagbabasa ng Quran, kasi sa gabi na yun, nagbabasa ka ng Quran, so nakikita mo na nagbabasa ka ng Quran. Or nakita mo na nag-business ka sa araw na yun, nakita mo na nalo ka ng malaking jackpot or pera. For example, yung mga ganun na dreams. Yun ay hadithun nafs. Meaning, sa sarili yun, mga desires ng katawan natin. Okay, tapos yung second dream, ito yung tinatawag na ru'ya. Ru'ya, ito ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. At maraming ang nakakita lang ng mga ru'ya, sila yung mga tinatawag na as-sadiqun, or sila yung mga truthful na tao. Sila yung nakikita ng mga ru'ya. At yung third na dream, tinatawag na al-hulum. Al-hulum, ito ay galing sa shaitan. So, alam natin yung mga nightmares na nakikita natin. Okay? Ang nightmares, ito hindi natin sinishare sa isa't isa. Hindi tayo mag-share anong nakita natin na natatakot tayo or may worry tayo pag-gising natin, worried tayo. Hindi natin i-share ito. Ito yung sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag natin i-share sa isa't isa. At ang gagawin natin, kung magising tayo sa dream na galing sa shaitan, maharap tayo sa left, tapos a'udhu billahi minash shaitanir rajim 3 beses, tapos spit. Okay, so yun yung kung nakita natin yung dream at sa shaitan. Ang ru'ya naman, ito ay galing sa Allah. Hindi natin i-share kanino-kanino man, sa 2 tao lang ang i-share natin ito. Una, ang may kaalaman sa reliyon, at yung second na siya ay mahilig magbigay ng advice at hindi siya nag-share
ng mga secret na tao. Okay, sila yung mga pwede natin i-share ng ru'ya natin. At yung hadithun nafs naman, yung sinabi natin na unang uri ng dream, ito ay pwede natin i-share sa mga tao na pwede magbigay ng tamang o magbigay ng advice sa atin. Kasi ang Propeta Muhammad SAW, siya ang tinatawag na dream maker. So isa sa mga practice ng Propeta Muhammad SAW after Fajr ay nagtatanong siya sa mga sahaba niya, sino meron sa inyo may ru'ya na i-explain ko sa kanya or i-interpret ko sa kanila. At gusto ng Propeta SAW magkaroon, ang mga dream ng tao ay mangyayari talaga. Okay, so makukuha nila. Yun yung isa sa mga kailangan ng Propeta. Nagsimula ang dream, ito sa 6 months, at nakikita ng Propeta SAW lahat ng mga nangyayari the next day. Pinapakita sa kanya anong naman nangyayari. So, hindi niya muna nakikita yung mga malalayo pang vision, pero nakikita niya the next day or the next month or the next year, nakikita niya gano'n yung mga dreams, nakikita niya. Yung next na type of dreams, which is type 2 and 3. Okay, so 2 and 3, which is yung angelic presence or yung pagdating ng anghel mismo. So ito ay sa tatlong uri din. Una, blowing into heart, na pag-blow ng wahi sa puso ng Propeta Muhammad SAW. So hindi niya ito inaririnig sa labas at hindi din bumaba, hindi niya nakikita, pero mismo sa heart nagkaroon ng blowing of yung mismong wahi. So, magising lang siya, narinig niya sa heart niya. Tapos yung anghel nagkaroon, naging parang anyo ng tao. So ito, most of the time nangyayari ito. At nagkaroon siya ng itsura ng tao galing sa travel. Yung buhok ay madumi, hindi madumi, clean. Usually kung sa travel ka, ang hair mo ay hindi naka-comb na maayos, yung damit mo hindi maayos. Pero ang anghel, si Angel Jibril, especially kung dating siya, ay malinis ang damit niya, yung hair niya ay naka-comb na maayos. So darating siya sa propeta at alam natin yung hadith ng iman, hadith ng Islam, yung tanong about iman, anong Islam. Ang Jibril alayhi salam na pumunta siya bilang tao. So ito yung mauri, at dito ay isa sa mga nagkakamali yung tao, which is yung ruh at saka ruh. Ruh at saka ruh. Ang ruh, ito yung tamang pagbigkas, which is yung pagbigay ng revelation sa puso ng Propeta Muhammad SAW. Pero yung raw, ito yung maraming narinig namin sa mga nagkakamali na sa pagbabasa. Sabi nila na pagbigay ng revelation sa Propeta Muhammad SAW, nagkaroon sa puso niya, yun yung tawag na raw. Pero ang raw, yun ay pagtatakot, na naging natakot yung tao kung may narinig sila na mga voices. Okay, so yun yung tinatawag na raw. So kaibahan, dapat natin malaman din yan. Yung angel naman, usually, kung magkaroon siya ng anyo ng tao, si Angel Jibril alayhi salam, ang itsura niya usually itsura ni Diya al-Kalbi. Okay, Diya al-Kalbi, isa sa mga sahaba na sa time ng Propeta SAW. Pwede kayo, kung gusto niyo malaman ang itsura ni Diya al-Kalbi or yung description ni Diya al-Kalbi, pwede kayong babalik inshallah sa mga books of sira. Nakalagay naman doon ang itsura niya, yung face niya, lahat. Okay, so next yung ano bang nangyayari kung darating yung wahi sa Propeta Muhammad SAW. Nagkaroon daw ng parang ringing of bell. Nagkaroon parang ringing of bell sa Salatul Jaras. Narinig ng Propeta Muhammad SAW
At may ibang mga scholar nagsabi sa mga, especially na ngayong generation, yung kung mag-open tayo ng store, di ba yung shutter, kung i-open natin, palakasin natin yung may malakas na sound. Sabi niya, pero pwede din sa mga ganun na sound. So other than the bell, meron din itong that kind of sound. At nagiging mabigat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pagdating ng wahy mismo. To the point na isang sahaba na umupo with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa time na yan at sa taas ng ang rukba or yung ano ba ito? Tuhod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa taas ng tuhod ng isang sahaba na yun. Yung dumating yung wahy na feel ng sahaba na yun na mabigat talaga hanggang sabi niya mapifeel ko na ay mag-break na ang tuhod ko sa bigat ng wahy sa time ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun ay sinabi ni Zaid bin Thabit, siya yung nakafeel ng bigat na yan. Okay, so yung next yung isa, bakit sinabi na mabigat din ang wahy? So one of the reasons sa pag-explanation ng bigat, other than yung message mismo, ang bigat ng message, meron din siya mga reward na dumadating with the ayat na dumadating sa baba. Maraming reward for each ayat. Sinabi natin na 10 reward. Yung mga baraka, like for example Surat Al-Baqarah, may baraka doon. So mabigat talaga sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, especially yung mga warnings, yung Juz Amma mismo, yung Surat Amma, yung Surat Al-Naba, yung kung nababasa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Surat Al-Naba, talagang pumuputi. Sabi niya, kung sa takot niya, malapit na pumuputi yung buhok ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng buhok niya. So ganun yung kabigat ng wahy mismo. So type 5 and 6 ay yung direct speech at yung true form ng anghel. So yung true form, ito yung nangyari dalawang beses ito, nangyari sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung una, yung nakita niya, yung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, at yung second na nakita niya ang totoong anghel ng Angel Jibril ay sa time na yung umakyat siya sa langit sa Isra o Mi'raj. Doon sa time na yun, nakita niya ang Angel Jibril alayhi salam. Tapos yung next na yung direct speech, yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala directly without any angel sa gitna. So yun, nangyari yun sa Isra o Mi'raj, nandun yung sa taas na siya, yung binigay yung 5 prayers, daily prayers na alam natin. Doon nagkaroon salita ang Propeta Muhammad, nagsalita ang Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay nangyari din kay kanino propeta? Kay Musa alaihi salam. Si Musa alaihi salam ay naging kalimullah. Siya din, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naging kalimullah. Ganon din kay Ibrahim alaihi salam, yung sinabi sa Ibrahim ay siya ay khalilullah. Ganon din ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naging khalilullah. So yun yung dapat natin malaman regarding sa types of wahy. Okay, so yung aya na ito, sino yung nakatanda ng Arabic ng aya na ito? Do not move your tongue with it to hasten it. Indeed, upon us is its collection and its recitation. Sa Suratul Qiyamah. Inna alayna jam'ahu la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alayna bayana. Yung aya na ito, yung dumating bago pa kasi yung pagdating ng wahy, ang ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binabibilis niya yung pagbabasa. Ano yung dumating, nagbibilis siya ng pagbabasa ng mga bagay.
makikita mo na yung speed ng lips niya ay mabilis. So sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, you don't need to move your tongue. Hindi mo need na mag-move yung tongue mo eh. At huwag kang magmadali. Ako na yung maglagay doon, kami yung mag-protect sa mga ayat na dumating sa iyo. At maging sa puso mo na ito agad. So yung nangyayari ito, kung darating na, imagine mo, ang wahi darating sa isang tao, mabigat siya talaga, tapos magkaroon ng ringing of bell. Sabi ng mga scholars din sa sira, na sa time na malamig, nagsasweat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maraming sweat na mali sa kanya. At may mga times na nafe-feel niya na gusto niyang matumba sa bigat ng revelation. At may mga times na sinasabi ng mga sahabi at kung nakita namin ang Propeta sallallahu alaihi wasallam na dumating na ang wahy sa kanya, naririnig namin parang may bees. Alam niyo yung sound ng bees, yung honeybee. Kung marami sila. Kaya sabi niya, ganun yung naririnig namin sa labas. Kung makita namin ang Propeta, naririnig namin parang may honeybee na malapit sa kanya. Pero ang narinig ng Propeta, parang ringing of a bell. Okay, so ganun yung nangyayari when the time of Prophet when pagdating ng wahy. Okay, so ito yung mga nangyayari kasi may mga mustashriqin, yung mga sinasabi na orientalist na non-Muslim na pinag-aralan nila yung Islam. At subhanallah, marami sa mga mustashriqin na pagtawag sa kanila or mga orientalist na mga non-Muslim nag-aral ng Islam, memorize nila yung Quran, hafiz sila ng Quran, alam nila yung hadith, alam nila yung history, alam nila lahat yun. Para anong gagawin nila? I-refute nila lang ang Islam. Isa sa mga refutation nila sa propeta na sabi nila hindi daw siya propeta, nakuha nila daw, isa sa mga refutation, nakuha nila daw yung wahy kay Waraka bin Nawfal. Sabi niya daw kay Waraka bin Nawfal, pumunta siya doon, nakuha niya yung wahy, pero ilang oras lang yun. At after few days, namatay na si Waraka bin Nawfal. So yun yung pag-refute naman sa pagsabi nila. Tapos nagsabi na naman sila, dumating ang nakuha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang wahy daw o yung mga revelation nito kay yung nag-travel siya na 12 years old pupunta sa Sham, na-meet niya yung isang monk na yun. So sabi niya nakuha niya daw doon. Pero ang storya na yan, walang basihan yan eh. Hindi yun totoo ang story na yan. At hindi sa time na yan, ilang oras lang sila, umalis na naman sila eh. Hindi sila nag-stay doon. So sabi nila, hindi din yung revelation. Isa sa mga sinasabi nila na, at malakas na sinasabi ng Mustashriqin na may epilepsy daw siya. Ang Propeta may nagkaroon ng epilepsy. Alam niyo yung epilepsy? Epilepsy. Alam niyo yun, no? So yung magkaroon ka ng sara na tinatawag sa Arabic. So sometimes kung darating daw ang wahy maging mabigat sa kanya, temperature niya daw. So yung for example yung epilepsy, kung darating yun, usually malamig ang katawan ng tao. Pero sa time ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagdating ng wahy, umiinit siya at maging mapawisan siya eh. Isa din yung sinabi nila na yung matutumba siya. Sabi nila, usually yung dumating ng epilepsy, nakikita mo siya na nagtutumba or sometimes nag-move. At may mga foam na lumalabas sa foam na sa kanya, di ba? Hindi yun nakikita ng sahaba. At sometimes, gusto niya matumba sa bigat, pero hindi siya nagtumba eh. Parang nafe-feel niya lang yun eh. Okay? So yun yung mga emotional state din. Sinabi nila na nagkaroon ng sadness kung ikaw ay may sakit na yun, naisip mo na, bakit ako ganito? Maging sad ka, may na problema ka
sa utak, especially kung meron na yan. Pero ang propeta sallallahu wala siyang kahit anong sadness. At alam natin siya ay the most positive person in life. So walang problema siya gano'n. So maraming mga ganitong maririnig ka na about the Prophet Muhammad sallallahu at alam natin sa field of da'wah, kayo rin always nagdedepensa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So maraming mga katanungan na lumabas dati pa, ngayon ay nagsasurface agad. Lumalabas agad. So dapat malaman natin paano natin idepensa ang mga ganitong bagay, especially yung wahi. So yung alam natin naman yung Quran how it is scientific, na may mga scientific doon sa loob ng Quran. At alam natin na yung mga legal, yung mga tashri', ahkam, the rulings, nandun din sa Quran. At alam natin yung social, mga bagay, nandun din sa Islam. Okay? Yung ma-impact niya lahat yun, nandun sa Quran. Pinakita ko lang ito para masabi na ang Quran, hindi lang siya dumating sa Propeta Muhammad SAW bilang wahi sa kanya. Kung sa kanya lang yun, at nag-claim siya na propeta siya at sa life niya lang ang magkaroon ng change, hindi na itong darating sa atin ngayon. Nagkaroon na siya ng pwede na mag-refute ang tao, ang reliyon ng Islam hindi para sa lahat. Pero pinakita ng Islam lahat ng sa loob ng Quran, may rulings, may mga kaalaman, may mga knowledge, scientific knowledge, and so on. Okay, so yun yung kinuha natin. Again, 7 types of wahi. Ang una sinabi natin na wahi ay true dreams, ru'ya salihah. At sinabi natin yung second is blowing into the heart. Okay, enough firruh. Hindi firruh. Okay? Tapos yung third, yung angel na nag-appear siya bilang tao. At number 4, parang ringing of a bell. Dati yung parang ringing siya of a bell. Salatul Jas. Yung 5th, yung pagkita ng anghel sa totoong anyo niya. At yung 6, yung directly na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung lastly, yung sinabi natin, yung speech. At yung mga instruction na directly galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung salita, pag-usap ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagkaroon sila ng nagsasalita sila, pero may direct din sa sala. So yung sa taas siya, may direct na instructions paano gawin ang salat. So iba din yan sa pag-usap ng Allah subhanahu wa ta'ala at saka pag-propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun yung mga wahi na meron sa mga types of wahi. Okay, so tapos na tayo sa daras natin sa araw na ito. May mga katanungan ba? Inshallah. Wala naman. Di po ba nakasulat na yung lahat ng revelation na darating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yes. So, saan kinukuha ni Jibril yung revelation? So, doon na ba sa Lawhul Mahfuz or? Yes. So, ang revelation nakasulat na dati pa at nakasulat siya sa Lawhul Mahfuz. So sa taas ng heavens na ito, o sa 7 heavens, may isang tablet na nandun na lahat ang revelation. Si Angel Jibril, ang gagawin niya lang, kung inutos na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kinukuha ni Angel Jibril ang mga revelation doon sa tablet na yan at dinadala niya dito sa baba, sa dunya, at sinishare niya sa atin. So that's why sabi nila ang Quran ay munazzal, ang lahat ng Quran ay na-reveal sa Ramadan. Sa Ramadan, lahat ng Quran daw na-reveal na sa Ramadan. Pero paano natin ba sabihin na ang Quran daw, di ba, bumaba siya sa 23 years na buhay ng propeta. Gradually siya dumating sa atin. Pero every Ramadan,
mostly the whole Quran ay dumadating actually sa baba. Sabi nila, the reason behind that is because sa Lawh al-Mahfuz, nandun na lahat ng Quran. At bumaba ito sa sama at dunya every Ramadan. Pero yung sinabi na gradually, ang mga iba't ibang aya dumadating para magkaroon ng para hindi siya makalimutan ng mga tao at maging panatag na sa puso ng tao. Kasi may nangyayari na insidente, tapos may aya na dumating. So yun yung mga nangyayari sa pag-i-explain doon. Yung Lawh al-Mahfuz, nandun na lahat ang Quran, binababa lang sa atin, sa mga dunya, sa Laylatul Qadr. So that's why sabi nila, ang Quran, sa bigat ng Quran na ito, sa bigat ng halaga ng Quran, ang Laylatul Qadr became the best of nights, di ba? Tapos ang buwan ng Ramadan became the best of months. Ang tao na ka-receive na ito si Prophet Muhammad SAW became the best of men. At sabi nila, ang yung gabi became the best from the day. Mga ganun, because of the Quran, dumating siya sa tao. So paano na yung nakamemorize na Quran? Siya ay naging the best of na tao natin ngayon. Okay? So that's why nire-respeto natin yung mga tao na ka-memorize ng Quran. Sir, tama ba yung binabase sa Baitul Izzah? Baitul Izzah. Ano yung sinasabi? Lawh al-Mahfuz. Oo. Binabase sa Baitul Izzah? Yes. So ang pagbaba niya ay from Lawh al-Mahfuz sa Baitul Izzah. Saan ba ang Baitul Izzah ito? Sabi niya sa taas daw ito ng there's two opinions. Sabi niya sa taas ng Kaaba may tinatawag na Baitul Izzah. Nandun yung mga angel na nag-iikot. Meron din nagsabi na ang Baitul Izzah na sa Jerusalem, sa taas ng Jerusalem. Pero hindi ito, ito yung weakest opinion. Okay, so may dalawang kind of opinion sa Baitul Izzah. Pero ang malakas na opinion yung sa Makkah, may maanghel na nag-iikot din doon. Okay. Check ba yung Revelation, merong yung nag-appear si Jibril as a person. Oh. Meron din yung blowing in the heart. Yes. Blowing in the heart. Yung Quran ba may ganun? Blowing in the heart? Yung mismo Quran, yes. Yung mismo yung revelation ng Quran, wahi ng Quran, nireveal siya din through heart healing. Nagkaroon din siya ng blowing of the heart. Pero walang na-mention na anong aya yun, anong iban. Pero yun yung nangyayari. All of a sudden, ang Propeta Muhammad SAW, magbabasa na lang. Kung magsabi ang Propeta Muhammad SAW, dumating ang anghel. Dumating ang anghel Jibril at nagbigay ng aya na ito. Once dumating yung wahi, anong nangyayari? Ang mga writers ng wahi, may mga writers na ni-appoint ng Propeta Muhammad SAW na magsusulat ng wahi. So babasahin niya yan, susulatin ng mga na nagsusulat ng wahi, mga sahaba. So yun yung nangyayari agad. So sabi nila yung Quran niya yan, may Quran sa Birmingham, sa UK, Birmingham, na museum. Nandun yung isang Quran na sa time ng Propeta Muhammad SAW. Bumalik sa time ng Propeta. So isa na nakasulat dito. So yung ginawa nila na tinignan nila sa Quran dati at saka ngayon, parehas din, no changes. Meron lang, ang change lang, walang dots at saka baris. Pero parehas yung sulat. So yun yung mga nangyayari sa time ng Propeta Muhammad yung pagdating. So yes, ang wahi ng Quran, dumating siya sa puso, dumating din siya through Angel Jibril, at dumating sa Abel, meaning of Abel, at iba-ibang yung 7 types, except ru'ya, salihah. Yung ru'ya sa una. Ang ru'ya, by the way, ngayon wala nang revelation. Sa time natin, wala nang revelation. At sinabi ng Propeta Muhammad SAW, ang ru'ya salihah is one of the 64
64 wahi. So, ang wahi dati is 64. Ang 1% na yan ay, which is yung, ru'ya salihah. Ang sabi niya, wala nang wahi ngayon except yung mga tao na sadya sa time natin ngayon, magkaroon sila ng ru'ya salihah. Nakikita nila yung mga incident or yung mga mangyayari. So, huwag natin, for example, isa sa mga ru'ya salihah na nakita na kung may narinig ako lang, na nakita nila na malapit na ang Jerusalem ma-open again, magbabalik sa Islam. At nakita din ng iba na nakita nila yung Turkey makukuha ng mga enemy yan. At yun isa sa mga revelation ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya ang Turkey makukuha ito ng enemy at i-open natin ito sa last days. So may nakakita din ng ru'ya na yun. So may meaning, sabi nila, after ng Iran na ito, ang mga enemies ay gusto nila kunin yung Turkey. Mahal natin naman sila yung enemies. So yun yung gusto mong i-share. Okay, so wala nang katanungan siya.